Ang mga maharlikang tagapagturo ay may talento, at ang mga matatalinong tao ay nag-recruit upang magturo sa mga prinsipe bilang paghahanda sa kanilang paghalili sa trono. Ito si Haina, na ipinatawag ng hari para turuan ang 4 na batang prinsipe. Ang hari ay may 5 anak na lalaki at 1 anak na babae. Upang maiwasan ang masamang bagay na mangyari sa panganay na anak, nais ng hari na sanayin ni Haina ang 4 na magkakapatid, dahil, sa palagay ng hari, ang lahat ng 4 na bata ay hindi handa para sa trono. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na rin sa wakas si Haina sa Royal Family's Castle. Ngunit pinigilan siya ng mga sundalo dahil inisip nila na ordinaryong bata lang siya. Naglabas siya ng isang sulat na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang tutor, ngunit akala nila ay anak siya ng tutor. Kailangang personal na dumating ang reyna para sunduin siya para madali siyang makapasok. Humingi ng paumanhin ang reyna kay Haina sa pagkakamali ng mga sundalo, pero sanay naman siyang hindi maintindihan, kaya okay lang. Nadama ni Haina ang karangalan na, bilang isang karaniwang tao, makakapasok siya sa palasyo ng royal family. Nadama ng reyna na ang katotohanan na pinili siya ng hari ay nagpapatunay na siya ay may talento, dahil karamihan sa mga naunang tagapagturo ay huminto sa kanilang mga trabaho sa kalagitnaan. Habang nakikita ng reyna na lahat ng kanyang 4 na anak ay magaling, hinangaan din ni Haina ang kanyang pagmamahal. Ngunit kahit ano pa ang mga prinsipe, mahigpit pa rin niyang tuturuan ang mga ito. Pumasok si Haina para salubungin ang 4 na prinsipe at nabigla siya dahil ang kagandahan nila ay parang lumabas sila sa isang painting. Lumakad ang ika-4 na prinsipe, si Leonard, upang batiin si Haina. Siya ay tila isang mapagmataas at walang kabuluhang binata na mababa ang tingin sa mga karaniwang tao. Ang ika-5 prinsipe ay si Lick, na madalas na nagpapakita ng isang kalmado at parang bata na personalidad, gumagala sa lungsod at nag-uuwi ng mga batang babae. Ang pangatlong prinsipe ay si Bruno, na siyang pinakaseryoso sa magkakapatid at pinakamasipag na magaling sa lahat ng bagay na pang-akademiko. Ngunit nang malaman ni Bruno na hindi pa nag-aral si Haina sa anumang paaralan, agad niyang minamaliit si Haina. Ang pangalawang prinsipe ay si Kai, na tila pinakatahimik at tumititig kay Haina sa nakakatakot na paraan. Pagkatapos ng pagbati, gusto ni Haina na interviewin ang bawat prinsipe para mas maintindihan sila. Pumili siya ng mga aralin para sa kanila, ngunit tumanggi si Leonard dahil hindi niya gusto ang tutor. Hindi rin kailangan ni Bruno ng tutor na hindi pa nag-aral sa anumang paaralan, kaya naunawaan na ngayon ni Haina kung bakit tumigil ang lahat ng mga naunang tutor. Pero walang pakialam si Haina at hindi siya susuko dahil binigay sa kanya ng hari ang trabahong ito, kaya gagawin niya ito hanggang sa huli. Pinilit ni Leonard na tanggihan ang aral ni Haina upang mapaalis ng hari si Haina. Naalala ni Lick na kailangan niyang tumanggap ng mga bisita ngayon, kaya kung gusto siya ni Haina na makapanayam, pumunta sa kanyang silid sa loob ng ilang oras. Umalis na rin si Bruno at sinabihan si Haina na pumunta sa kwarto niya para magpa-interview sa loob ng 1 oras. May gusto ding sabihin si Kai pero na-overwhelm siya at umalis, si Leonard na lang ang natitira, kaya hinila siya ni Haina para i-interview siya. Mabilis na tiningnan ni Haina ang resume ni Leo, at nalaman niyang mapagpakumbaba, mahinahon, at mabait si Leonard sa lahat. Pero sa totoo lang, isa pa rin siyang mayabang na prinsipe. Tinanong ni Haina kung bakit galit na galit si Leonard sa mga tutor. Ipinahayag ni Leonard na ang mga tutor ay kasuklam-suklam gaya ng mga bell pepper dahil ayaw niya sa mga bell pepper. Ngunit ang pangunahing dahilan ay ang mga tagapagturo ay palaging nagmamalasakit lamang sa kalooban ng hari at hindi kailanman nagmamalasakit sa kanya. Pangalawa, ayaw niyang mag-aral. Sa tuwing napipilitan siyang mag-aral, tumatakas siya. Walang makakahabol sa kanya dahil siya ay isang runner na may maraming mga parangal. Bibigyan na sana ni Haina si Leonard ng maliit na pagsubok nang sinubukan ni Leonard na tumakas. Na-block ang main door kaya tumakbo si Leonard sa bintana. Ngunit aksidenteng nalaglag ni Leonard ang diary, at nasalo ito ni Haina. Binasa niya ito, at nalaman na palaging negatibo ang iniisip ni Leonard tungkol sa kanyang sarili. Nagsinungaling siya na kay Lick iyon, kaya ibabalik ito ni Haina kay Lick, dahilan para magmakaawa si Leonard kay Haina na ibalik ito sa kanya. Ibabalik ito ni Haina kay Leonard kung papayag siyang kumuha ng pagsusulit. Sumang-ayon si Leonard at nagsimulang kumuha ng pagsusulit. Nalaman ni Haina na si Leonard ay tamad na mag-aral, ngunit nang magseryoso siya, sinubukan pa rin niyang lutasin ang mga tanong. Binasa ni Haina ang tala-arawan ni Leo at nalaman niyang may kahinaan din siya at nakikita niya si Bruno bilang isang huwara na dapat tunguhin. Ang pagmamataas na pinapakita niya ay para pagtakpan ang kanyang kahinaan.
Gusto at pinipilit ni Haina na bumalik sa silid na ito sa pagtatapos ng araw upang makapagsimula siya sa kanyang pag-aaral. Nagulat si Leonard na talagang umalis si Haina. Biglang dumating ang katulong upang bigyan si Leonard ng cake, at may nakasulat na mensahe, na nagsasabing salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos ay pinuntahan ni Haina ang pangalawang prinsipe, si Bruno, na itinuturing na isang henyo na may mahusay na talino. Pumayag si Bruno na kunin ang pagsusulit ni Haina at mabilis itong natapos. Pero gusto rin niyang hamanin si Haina kung may sapat na kaalaman si Haina para turuan siya. Naglabas siya ng chess set para subukan ang katalinuhan ni Haina at mabilis siyang natalo. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo at patuloy na hinamon si Haina sa mental arithmetic. Dahil dito, patuloy siyang natalo. Susunod ay ang mga larangan ng musika, paglalaro ng baraha, at panghuli, isang pagsusulit na pinagsama-sama ni Bruno sa kanyang sarili. Hindi lamang ito natapos ni Haina sa ilang segundo at itinuro din ang mga pagkakamali ni Bruno. Bumagsak si Bruno at alam niyang hindi niya matatalo si Haina. Nakita ni Haina ang thesis ni Bruno kaya napatingin siya. Naunawaan niya ang pagsisikap na inilagay ni Bruno dito, at nagbigay ng tumpak na payo, kaya tinanggap siya ni Bruno bilang isang master. Napagtanto ni Haina na si Bruno ay naghahanap lamang ng isang taong maituturing niyang guro. Sa sandaling ito, sumugod si Licht at nakitang tapos na ang interview, kaya kinuha niya si Haina. Alam ni Haina na si Licht ay isang extrovert at madalas na tumakas sa palasyo para tumambay at makipaglandian sa mga babae. Pumasok siya sa kwarto ni Licht at sinalubong siya ng mga babae. Gusto nilang lahat si Haina dahil sa cute niyang mukha na parang bata. Natutuwa si Haina na ma-misunderstood kung minsan. Hiniling ni Licht sa tatlong babae na umalis sandali sa silid upang siya ay kumuha ng pagsusulit. Si Licht ay mukhang bigo habang kumukuha ng pagsusulit at tinanong pa niya ang tatlong babae ng mga sagot. Nais ni Haina na si Licht mismo ang gumawa nito, kaya ginawa niya ito habang nagsasalita, at sa isang sandali, natapos na siya. Gusto talagang malaman ni Licht kung sino ba talaga si Haina, dahil ang mga dating tutor ay sikat lahat o may koneksyon sa royal family. Ngunit inalis ni Licht ang seryosong ekspresyon para salubungin ang dalaga pabalik sa silid. Ipinaalam sa kanya ni Haina na pumunta sa pulong sa hapon. Napansin ni Haina na tila si Licht ang kailangang pinakapag-ingatan, dahil, sa panlabas, siya ay mukhang tanga at mapaglaro, ngunit isang taong kayang gawin ang lahat habang ang kanyang kalaban ay hindi nakabantay. Pagkatapos ay pinuntahan ni Haina si Prinsipe Kai, na itinuturing na mapanganib, at nakipag-away sa paaralang militar. Sinabi ng katulong na nasa labas si Kai at walang masyadong nakikipag-usap sa kanya. Isang oras na lang ang natitira bago ang oras ng appointment, kaya dali-dali niyang hinanap si Kai. Pumunta si Hyan sa hardin at nakakita ng isang maharlikang aso, at kinuha nito ang kanyang libro. Hinabol siya ni Haina at naabutan niyang natutulog si Kai. Nagising si Kai, hinawakan ang kamay ni Haina, at nakitang medyo malambot ito. Tinatrato pa rin ni Kai si Haina na parang isang guro, at madalas pumunta dito para makipaglaro sa aso. Nakita niyang hindi katulad si Kai sa mga sinasabi ng mga tao, at ang mga mata na parang nanlilisik sa mga tao ay parang normal na mata ni Kai. Si Kai ay hindi magaling makipag-usap at mahilig sa malambot na bagay. Nang ipadala sa kanya ni Haina ang pagsubok, si Kai ay masunurin ding kumuha ng pagsusulit ng walang anumang komento. Dumating ang kanilang bunsong kapatid na si Adele at ipinakilala kay Haina ni Kai. Lumabas tuloy si Adele, at nagustuhan talaga ni Kai si Haina bilang teacher niya dahil siya ang unang kumausap sa kanya. Sinabihan ni Haina si Kai na pumunta sa classroom in 30 minutes. Nalaman niyang pala kaibigang tao si Kai, at mali ang akala niya na si Kai ang pinakamagulo na tao. Nagpasya siyang huwag nang maniwala sa mga chismis ngunit makikipag-ugnayan sa kanila upang malaman ang higit patungkol sa bawat isa. Nang hapong iyon, natapos ni Haina ang pagmamarka, at may 10 minuto pa bago ang oras ng appointment. Papunta na si Bruno sa classroom nang hindi sinasadyang makatagpo niya si Leonard. Napatingin si Leonard sa kanyang kapatid na kanina pa nagpoprotesta pero ngayon ay nagbago na siya kaya lalong hindi matanggap ni Leonard at tumakas. Naunang dumating si Bruno sa classroom, at maya-maya dumating na si Licht. Nang makitang patuloy na nagpapakita ng kawalang galang si Licht kay Haina, labis na hindi nasisiyahan si Bruno. Dumating si Kai at nakita niya ang dalawang nakababatang kapatid na nagtatalo, kaya lumapit siya para mamagitan. Actually, pareho silang hindi natatakot kay Kai, pero masyado lang pure si Kai, kaya wala ni isa sa kanila ang pwedeng makipagtalo sa kanya. Tanging si Leonard lang ang hindi pa dumarating, ngunit gusto siyang hayaan ni Bruno.
Gayunpaman, sisimulan lamang ni Haina ang aralin kapag naroon na ang lahat ng mga estudyante, kaya tatakbo na sana si Bruno para hanapin siya nang makita niyang nakaupo na sa labas ng pinto si Leonard. Akala pa rin ni Leonard ay dumating siya upang makitang nabigo si Haina, ngunit narito ang lahat. Ibinalik ni Haina ang pagsusulit sa kanila. Halatang perfect scorer si Bruno. Nakakuha si Kai ng 87 puntos. Medyo pabaya si Lick sa mga simpleng pangungusap, kaya nakakuha lang siya ng 60 puntos. Si Leonard lang ang may 1 puntos. Iniisip ng lahat na maaaring mayroong ilang problema dito, ngunit talagang walang anumang problema. Nakuha ni Leonard ang lahat ng mali at nakakuha lamang ng 1 puntos para sa pagsulat ng kanyang pangalan ng tama. Hiyang-hiya siya, pero pinalakas siya ni Kai dahil magaling si Leonard sa sports. Iniisip ni Leonard na ipinahiya siya ni Haina sa harap ng lahat, kaya tumakas siya. Inihayag ni Bruno na kinasusuklaman ni Leonard ang pag-aaral noong bata pa siya. Ang unang tagapagturo niya ay napakahigpit at nagbigay ng pressure kay Leonard. Dahil doon ay kinasusuklaman niya ang pag-aaral at mga tutor mula noon. Nagpa siya si Haina na baguhin si Leonard dahil ang tungkulin ng isang tutor ay hindi mag-iwan ng peklat sa estudyante. Pagkatapos ay tumalon si Haina mula sa 3 palapag at naabutan si Leonard sa pamamagitan ng pagsakay sa isang kabayo. Sinubukan niyang pigilan si Leonard, ngunit tumanggi si Leonard. Kaya sumugod siya at itinulak si Leonard pababa. Sinabi niya kay Leonard na huwag ikahiya ang score na iyon, dahil wala siyang balak na parusahan siya. Totoong grabe ang score pero tungkulin ng tutor na baguhin ito. Iniisip niya na si Leonard ay may sariling magagandang side, kaya ituturo niya kay Leonard ang mga bagay na pinakamahina siya. Ganoon din ang 3 pang prinsipe, ituturo niya sa kanila ang mga kinakailangang bagay para sa paghahanda sa trono. Naniniwala si Haina na ang isang taong kayang umamin ng kanilang sariling mga kahinaan, tulad ni Leonard, ay makakaunawa sa iba. Sabi niya, hindi mo ako kailangang tanggapin kaagad bilang royal tutor, pero kung gusto mong tumigil sa pagtakbo, hindi mo ba hahawakan ang kamay ko at subukan, unti-unti. Hinawakan ni Leonard ang isa sa mga daliri ni Haina at tinanggap siya bilang isang royal tutor. Noong araw na iyon, gusto ni Haina na turuan ang 4 na prinsipe tungkol sa karaniwang buhay, kaya dinala niya sila sa lungsod. Nais malaman ni Leonard kung bakit sila mismo ang kailangang matuto nito, kaya nagbigay si Haina ng halimbawa ng isang prinsesa na walang pakialam sa mga karaniwang tao ngunit nagpakasasa sa kahalayan at pagkatapos ay ibinagsak at pinugutan ng ulo ng mga tao. Natakot si Leonard nang marinig niya ito at gusto niyang malaman ang tungkol sa buhay ng mga sibilyan. Gusto ni Haina na magkaila ang 4 para hindi sila makilala ng mga tao. Si Lick ang nakaisip ng ideya at nagpadala sa kanila ng mga costume. Sa paglalakad, nalilito sila dahil lagi silang naliligaw. Dinala sila ni Haina upang bisitahin ang mga pangunahing atraksyong panturista sa lungsod. Pagkatapos ay dinala niya sila sa shopping street at sinabihan silang bumili ng kahit anong gusto nila. Bumili si Bruno ng mga libro. May gustong bilhin din si Kai, si Leonard lang ang hindi marunong mamili. Agad naman siyang dinala ni Haina at Lick sa general store para turuan kung paano mamili. Pinili ni Leonard na bumili ng manika, ngunit hindi niya alam kung paano magbayad, kaya ipinakita sa kanya ni Haina ang isang paraan upang mag-convert ng mga denominasyon ng pera. Hindi pa rin masyadong naiintindihan ni Leonard, kaya't ibinigay niya ang lahat ng pilak na barya sa tindera upang kunin para sa kanya. Kumuha siya ng pilak na barya at ibinalik ang sukli kay Leonard. Natuwa si Leonard dahil matagumpay siyang nakabili. Pagkatapos ay umalis sina Lick at Leonard dahil may trabaho pa sila sa isa't isa. Pagkatapos ay nag-book shopping si Haina kasama si Bruno. Kontento si Bruno sa bawat libro sa shop, pero dahil sa limitadong budget, isa lang ang pinayagang piliin. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumili siya ng isa. Pagkatapos noon, hinanap ng 2 si Kai at nakita nila ito sa park na nagpapakain ng mga kalapati. Medyo nakaramdam ng gutom si Lick, kaya niyaya niya ang grupo na kumain ng mga hotdog. Sina Leonard at Bruno ay hindi marunong kumain ng walang kutsara at kutsilyo. Ipinakita sa kanila ni Haina kung paano kumain ng hotdog. Medyo nahirapan si Bruno sa ganitong paraan ng pagkain, ngunit napakadaling umangkop sina Lick at Kai. Noong hapon, nang babalik na sila sa palasyo, isang tulisan ang nagnakaw ng bag ng isang matandang babae. Sinubukan ni Leonard na habulin ang magnanakaw, ngunit pinigilan siya ni Kai dahil ibinalik na ni Kai ang bag para sa matandang babae. Pinayagan pala ni Haina na kumilos si Kai habang nagkakagulo. Nagpasalamat ang matandang babae kay Kai at binigyan siya ng isang bag ng candy.
Binigay din niya ito kay Leonard dahil tumayo ito para tulungan ang isang estranghero na katulad niya. Dumating ang dalawang sundalo upang ibalik si Jaina at ang mga prinsipe sa palasyo. Tinanong ni Jaina ang mga prinsipe kung ano ang higit na nagpahanga sa kanila sa paglalakbay na ito. Humanga daw sila sa kanilang naranasan, kaya itinuro sa kanila ni Jaina na ang mga ngiti ng mga tao ang pinakamahalaga. Bagamat may kaunting masasamang tao, napakabilis ng mga pulis para tumulong sa pagresolba sa sitwasyon. Napakahirap noon ng lungsod na ito, ngunit mula nang maging hari ang kanilang ama na si Victor, nagdala siya ng kapayapaan sa lungsod na ito at tinulungan ang mga tao na ngumiti ng ganoon. Nais ni Jaina na magsikap silang maging mas mabuting hari kaysa sa kanilang ama. Desidido ang mga prinsipe na maging hari na may sariling kagustuhan. Si Victor ang pinakabatang hari nang umakyat siya sa trono sa edad na 18, at sa kanyang natatanging talento, tinawag siyang Diyos ng digmaan. Nang gabing iyon, dumating ang isang katulong upang hanapin si Jaina, na nagsasabing bumalik si Haring Victor pagkatapos ng kalahating taon, at talagang gustong makita si Jaina. Kinaumagahan, dumating si Jaina at nakita niyang nandito rin ang 4 na prinsipe. Tinawag ng katulong ang 5 sa loob upang salubungin ang hari. Natuwa si Haring Victor na makitang muli ang kanyang mga anak, ngunit ngayon ay ang panahon na gustong makipag-usap ni Victor bilang isang hari. Mabilis niyang tiningnan ang mga pagsusulit ng mga prinsipe, walang masabi kina Kai at Bruno. Tungkol kay Lick, alam ni Victor na naiinip siya, kaya't ginawa niya ito ng walang ingat, at nakakuha lamang ng 60 puntos. Ngunit si Leonard ang pinakamahirap na kaso. Kung magpapatuloy siya sa ganoon, hindi siya karapat-dapat na magmana ng trono. Binigyan siya ni Victor ng 3 araw para maghanda para sa pagsusulit. Sa pagkakataong ito kailangan niyang maka-score ng higit sa 60 puntos, kung hindi ay aalisin siya sa kanyang karapatan sa trono. Nakita ni Bruno na masyadong malupit ito kay Leonard, ngunit kinakailangan. Napakalungkot na naramdaman ni Leonard dahil sa pagbigo sa kanyang ama. Hinimok ni Bruno ang kanyang nakababatang kapatid na tumayo at simulan ang 3 araw na pagsasanay. Tutulungan niya si Leonard sa anumang paraan na magagawa niya. Sumang-ayon naman ang 2 pang prinsipe. Ngayon ay gusto ni Bruno na humanap ng paraan para mapabuti si Leonard. Kinomfort ni Lick si Leonard na kahit papaano alam naman niya kung ano ang 1+1, ngunit medyo kainahinala ang reaksyon ni Leo, kaya tinanong ni Bruno si Leonard kung alam niya ang sagot. Nagulat sila nang marinig nilang sumagot ng 3 si Leonard. Hindi naniniwala si Bruno na maaaring maging ganoon katanga ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang mag-isip muli si Leonard, at mas nadismaya nang sumagot si Leonard ng 11. Itinuro sa kanya ni Jaina ang pangunahing paraan ng pagbilang gamit ang kanyang mga daliri, ngunit kung ang sagot ay mas malaki kaysa sa 10, hindi siya magkakaroon ng sapat na mga daliri upang mabilang. Nag-isip ng ibang paraan si Jaina. Umorder siya ng cake na hinati sa 6 na piraso. Kung ang bawat isa sa atin ay kumuha ng isa, ilan ang matitira? Madaling sagot ni Leonard na isang slice na lang ang natitira. Ang paggamit ng cake bilang isang halimbawa ay ginagawa itong mas relatable. Sinundan ni Jaina ng isa pang tanong. Mayroong 30 hiwa ng cake, kung 5 tao ang kukuha ng tig-isa, ilang hiwa ang natitira? Agad na sumagot si Leonard na ang sagot ay 25. Lumipas ang isang araw, at nagawang iangat ni Leonard ang kanyang marka sa 15. Sisimulan niya ang pagsusulit bukas. Sinabihan ni Jaina ang iba pang mga prinsipe na magpahinga, at hayaan siyang humawak sa iba. Nagsimulang masiraan ng loob si Leonard dahil iniisip niya ay hindi niya ito magagawa at kapuputin siya ng kanyang ama. Pero gusto pa rin ni Jaina na magpatuloy siya, at nag-aral ang 2 hanggang umaga. Kinabukasan, pinuntahan ni Leonard si Victor para kumuha ng pagsusulit. Nandito ang lahat, nanunood hanggang sa maubos ang oras. Hinayaan ni Victor na mamarkahan ni Jaina ang pagsusulit, at nakakuha lamang si Leonard ng 59 na puntos. Nangangahulugan ito na si Leonard ay tatanggalan ng kanyang karapatan na magmana ng trono, ngunit minarkahan ni Victor ang pagsusulit sa estilo ni Jaina. Binigyan niya si Leonard ng dagdag na puntos dahil isinulat ni Leonard ang kanyang pangalan ng tama. Natuwa ang mga prinsipe dahil hindi natanggalan ng karapatan si Leonard na magmana ng trono. Napatingin si Victor sa paraan ng pagtawa at pag-uusap ni Jaina at ng mga prinsipe na labis na ikinatuwa niya na magkakasundo sila. Nang gabing iyon, dumating si Jaina para makipag-inuman kasama si Victor. Masaya si Victor na natulungan ni Jaina si Leonard na umunlad, ngunit gusto ni Jaina na maalala ni Victor ang deal. Hanggat walang nakakaalam sa kanyang nakaraan, itutuloy niya ang pagtuturo. Ngayon ay bumaba si Jaina sa kalye para bumili ng ilang libro at nagpahinga sa isang kafe.
Nagulat siya dahil si Licht ang waiter, pero sabi ni Licht baka napagkamalan siya ni Haina na iba. Ganoon din ang naisip ni Haina kaya hinayaan niya ito. Nagulat si Licht dahil sumulpot si Haina dito. Natatakot siya na kapag nabunyag siya, kapuputin siya ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ama. Nagpasya siyang akitin lang ang kaunting pansin hanggat maaari. Kiniling ni Licht sa manager na magpalit ng customer, ngunit hindi tinanggap ng manager dahil ito ang panuntunan ng kafe na ito. Natagpuan ng manager si Licht na medyo kakaiba ngayon. Sa sandaling ito, 2 billiard player sa kafe na iyon ang nagtatalo. Nagdulot sila ng isang haligi na muntik nang mahulog sa isang babae. Buti na lang at nasalo siya ni Licht at hindi niya nakalimutang landiin siya. Pagkatapos ay tinulungan niya ang 2 lalaki na magkasundo sa pamamagitan ng pag-shoot ng lahat ng bola ng bilyar sa mga butas. Humanga si Haina sa paghawak ni Licht. Umalis siya, at nag-iwan ng note, na nagsasabi kay Licht na pumunta sa kanyang silid pagkatapos ng trabaho. Sa sandaling ito, isang count ang dumating sa kafe sa utos ni Victor na dalhin si Licht sa palasyo. Naghihintay si Haina sa silid-aralan nang makita niya si Licht na iniuwi ng isang count. Mabilis na pumunta si Haina sa opisina ni Victor para makipag-usap. Narinig ni Victor ang lahat mula sa count at nadismaya kay Licht. Ang akala niya ay nagpapakasasa si Licht sa kahalayan, ngunit sinabi ni Haina na si Licht ay hindi nagpapakasaya kundi sineseryoso niya ang kanyang trabaho. Binigyan ni Victor ng pagkakataon si Licht na magpaliwanag. Ang sabi ni Licht, noong una ay akala lang niya laro ito dahil aakitin ng mga waiter ang mga babae. Pero nung sinubukan niya, ginulo niya lahat. Ngunit ang lahat ay nagturo sa kanya ng matyaga, at salamat sa kanila, natutunan niya ang tungkol sa trabaho at nagkaroon ng tunay na interes dito. Hindi siya titigil, wala siyang pakialam sa sasabihin ng sinuman, siya ay mananatili dito. Ngunit hindi tinanggap ni Victor dahil nag-aalala siya na kung mabubunyag ang pagkakakilanlan ni Licht, maaari siyang malagay sa panganib. Ngunit naniniwala si Licht na hindi siya mahal ni Victor. Noong bata pa siya ay may sakit, ngunit hindi siya dinalaw ng kanyang ama. Naisip niya na dahil siya ang bunsong anak, walang posibilidad na magmana ng trono. Naniniwala si Licht na sinusubukan lamang ng kanyang ama na protektahan ang reputasyon ng maharlikang pamilya at hindi kailanman sinubukang unawain siya. Nagalit si Licht at tumakbo sa kafe. Plano niyang mamuhay ng mag-isa mula ngayon. Kinabol siya ni Victor at Haina para hikayatin na bumalik, ngunit walang resulta. Sa sandaling ito, lumitaw ang manager. Sinabi ni Victor na siya ang ama ni Licht at gustong subukang magtrabaho dito para mas maunawaan si Licht. Sinubukan siyang pigilan ni Licht, ngunit pinalambot ng mga mata ni Victor ang manager. Binigyan ng manager si Victor ng sobrang masculine serving outfit. Humingi ng payo si Victor kay Haina, ngunit hindi niya gusto ang pagiging matigas ang ulo ng mag-ama, kaya tahimik siyang umupo at gumawa ng kanyang aralin. Dahil ito ang problema ng kanilang pamilya, mas mabuti para kay Haina na manatili sa labas. Sinubukan ni Victor na gawin ang kanyang makakaya, ngunit naniniwala si Licht na mabilis na mabibigo si Victor. Pero kahit anong trabaho ang italaga ng manager kay Victor, napakahusay niyang gumanap. Isang dayuhan ang nangangailangan ng tulong, at agad na gumamit si Victor ng wikang banyaga para tulungan siya. Sa kanyang gwapong hitsura na sinamahan ng malawak na kaalaman, si Victor ay namumukod tangi sa kafe. Gusto rin ng manager ang paraan ng pagtatrabaho ni Victor. Nagtataka si Licht, napaka-perpektong ama ni Victor, pero bakit wala itong pakialam sa kanya noon? Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, inanyayahan ng manager si Victor na pumasok sa trabaho sa susunod, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay lumabas ang mag-ama para dalhin ang karatula sa loob. Humingi ng paumanhin si Victor dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Licht. Hinayaan niya si Licht na magpasya sa sarili niyang landas. Determinado si Licht na ipagpatuloy ang gawaing ito. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, bahagyang naunawaan din ni Licht kung bakit hindi siya binisita ni Victor. Sinabi ni Victor na binisita niya si Licht habang siya ay natutulog, dahil kahit gaano siya kabisi, palagi niyang binabantayan ang kanyang mahalagang kayamanan. Matapos marinig iyon, tuwang-tuwa si Licht kaya napaluha siya. Ang count ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Ang layunin niya ay mapatalsik si Victor at huwag hayaang magkaroon ng kahalili si Victor. Pagkaraan ng ilang araw, nais ni Haina na pag-usapan ng 4 na prinsipe ang isang bagay. Halimbawa, kung ang isang tindahan ng alahas ay nahihirapan at kailangang humiram ng pera sa bansa, ano ang kanilang gagawin? Mabilis na sumagot si Licht na magpapahiram siya sa kanila ng pera, ngunit pinagbabawalan ng batas ang bansa na magpahiram ng pera sa isang individual, kaya tinanggihan ang ideyang ito.
Ibinigay ni Leonard ang ideya na humingi ng tulong sa mga tao, at ang bawat tao ay gugugol ng kaunti upang tumulong, pagkatapos ay unti-unti na itong magiging sapat. Medyo hindi kapani-paniwala, ngunit pumasok si Victor at sa tingin nito ay medyo cool. Nais niyang iharap ito sa konseho, kaya hiniling niya kay Leonard na magsulat ng isang kumpletong ulat. Nang makitang pinupuri ni Victor, nakaramdam ng kaunting selos si Bruno. Mula pagkabata, hinahangaan na ni Bruno ang kanyang ama at gusto niyang maging isang hari na katulad niya. Ngunit maraming tao ang naniniwala na ang kanilang panganay na kapatid na si Ins, ang karapat-dapat na magmana ng trono. Para bang si Ins ay napakahusay na henyo kaya hindi niya kailangan ng tutor. Dahil gusto niyang malampasan si Ins, inilaan ni Bruno ang sarili sa pag-aaral. Ngunit ngayon ay nakaramdam ng inggit si Bruno kay Leonard dahil nag-aalala siya na ang kanyang nakababatang kapatid ay maaaring maging isang henyo tulad ni Ins. Nang makitang masama ang loob ni Bruno, sinubukan ni Heine na tanungin ito, ngunit sinabi ni Bruno na wala lang. Tinalakay ni Heine ang thesis na ihaharap ni Bruno sa isang universidad. Medyo mahirap ang thesis na ito, kaya gustong marinig ni Bruno ang payo mula kay Heine. Ulitin lang daw ni Bruno ang dati niyang presentasyon ng walang bagong ideya, at higit sa lahat, maraming mali sa spelling, kaya minarkahan lahat ito ni Heine. Naisip ni Heine na may inaalala si Bruno, ngunit ayaw sabihin ni Bruno, kaya hindi siya pinilit ni Heine. Hiniling ni Heine kay Bruno na magsulat ng thesis tungkol sa mga pagbabagong gusto niya para sa bansa. Kung hindi ito matapos ng maayos ni Bruno sa loob ng 2 linggo, hindi na siya ituturing ni Heine na disciple. Dahil sa motibasyon, mas nasasabik si Bruno. Naupo siya sa kanyang silid na masigasig na gumagawa ng kanyang thesis, at kung hindi niya ito gusto ay uulitin niya ito at magtrabaho buong magdamag, dahilan upang madalas siyang makatulog sa mesa. Kinaumagahan, ibinigay ni Leonard ang ulat sa kanyang ama, habang si Bruno naman ay nagbigay ng thesis kay Heine. Ang pagtingin sa hindi maipaliwanag na masamang ekspresyon ni Bruno ay sapat na upang maunawaan kung gaano siya nagsisikap. Ang resulta ay lampas sa inaasahan ni Heine. Natagpuan niya itong karapat-dapat na maging kanyang disipulo, at sa thesis na ito, may kumpiyansa siyang makapagsalita sa universidad. Dumating si Bruno sa universidad at nagsimulang magbigay ng lecture. Ayaw niyang bigon si Heine. Nang matapos ang presentation, medyo nadismaya si Bruno dahil wala siyang nakitang nag-react. Ngunit pagkatapos ay nagpalakpakan ang lahat ng malakas at tinulungan si Bruno na magkaroon ng tiwala sa sarili. Marami ang nag-imbita kay Bruno na magbigay ng presentasyon sa kanilang paaralan. Sa sandaling ito, lumitaw ang ikatlong idolo ni Bruno, si Dr. Dimitri. Humanga siya sa presentasyon at inanyayahan siyang kumain. Sinabi niya kay Bruno na isuko ang kanyang trono at maging iskolar kasama niya. Naisip niyang hindi mamanahin ni Bruno ang trono, dahil ang kanyang panganay na kapatid na si Ins, ang pinakakarapat-dapat. Binigyan niya si Bruno ng 1 linggo para sumagot bago siya umalis. Nagdadalawang isip pa rin si Bruno dahil gusto pa rin niyang maging hari tulad ng kanyang ama, ngunit hindi sinasadyang narinig niyang pinuri ni Victor ang ulat ni Leo. Dahil dito ay lalo siyang nalulungkot at parang hindi niya kayang maging hari. Nagdadalawang isip pa si Bruno sa pagsagot nang makita niyang naglalakad si Heine kasama ang aso. Matapos malaman ni Heine na nag-aalangan si Bruno sa pagsisikap na maging hari o scholar, sinabi niya kay Bruno na piliin ang bagay na pinakagusto niyang gawin ngayon para hindi niya ito pagsisihan sa huli. Matapos matanggap ang payo ni Heine, nagkaroon ng sagot si Bruno. Pumunta siya sa doktor at sinabing pupunta siya sa kanyang paaralan, ngunit hindi pa ngayon, kapag siya ay mas mature na. Dahil pangarap niyang maging hari, at hindi siya susuko kung may pagkakataon man siya o wala. Naunawaan ng doktor ang kanyang determinasyon, kaya masaya niyang tinanggap ang sagot, saka siya umalis. Tumitaw si Heine at humanga sa determinasyon ni Bruno. Nangako siyang gagawin ang lahat para suportahan si Bruno sa pagiging hari. Matapos mabalitaan ni Count Rosenberg na hindi binitawan ni Bruno ang trono, galit na galit siya at gusto niyang tapusin si Heine. Nagpadala siya ng isang tao upang hanapin ang impormasyon ni Heine. Isang gabi, tumakbo si Kai para humingi ng payo kay Heine. Dumating din sina Bruno at Leonard para magtanong kay Heine. Nang makitang nandito lahat ang mga kapatid niya, pumasok din si Licht. Gustong marinig ni Heine ang tanong ni Kai. Wala rin siyang itinago, at sinabing gusto ni Victor na pagbutihin niya ang kanyang kakayahan sa komunikasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa katunayan, lahat ng 4 na magkakapatid ay may mga problema. Masyadong isip bata si Licht. Medyo kulang pa rin sa kumpiyansa si Bruno na maging hari.
Walang problema sa personalidad si Leonard, ngunit may malalaking problema sa mga calculation. May problema lang sa komunikasyon si Kai. Maaari siyang makipag-usap ng normal sa mga miyembro ng pamilya, ngunit iba ito sa mga katulong at gwardya. Halimbawa, noong sinalubong si Kai ng mga gwardya, bakas sa mukha nito ang emosyon na parang gusto niya silang suntukin. Para naman sa mga katulong, parang hindi nasisiyahan ang mukha ni Kai sa kanilang ginagawa. Kahit na hindi sinabi ni Kai ang mga bagay na iyon, madaling ma-misunderstand ng iba ang mukha niya. Natakot si Kai na iwasan siya ng mga tao, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinaumagahan, binalak ni Haina na isama si Kai para magsanay ng komunikasyon. Dinala ng 3 natitirang kapatid si Adele. Sinabi ng batang babae na gusto niyang pumunta sa zoo dahil nasira ng aso, si Shadow, ang kanyang painting. Sa palagay ni Haina ay okay ang ideyang ito, at ang unang bagay ay kailangang magsanay ng pagngiti si Kai. Pagdating ng lahat, gusto ni Haina nang umiti si Kai kapag nakakita siya ng hayop na gusto niya. Pero nung umiti si Kai, mas delikado ang itsura niya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo upang makita ang mga ostrich at pagkatapos ay mga oso. Naisip ni Leonard na ang mga oso ay magiging kasing cute ng mga laruan na hayop. Ngunit sa katotohanan, ito ay kabaligtaran. Nakaramdam ng takot si Adele, kaya kinomfort ni Kai ang kanyang kapatid at sumama sa lahat para pakainin ang mga hayop. Ang lahat ay napapaligiran ng mga hayop maliban kina Bruno at Haina. Nakahiga si Kai sa gitna ng mga tupa. Gusto ni Haina na si Kai ay humingi ng mas maraming pagkain ng hayop mula sa mga tauhan doon. Pinagpapawisan si Kai habang papalapit sa staff, pero hindi naglakas loob na magsalita. Ngunit nang marinig niyang umiyak si Adele sa sakit dahil sa pagkagat ng kuneho, bumalik si Kai kasama ang lahat. Nakipagkasundo si Adele kay Shadow matapos mapagtantong nagtaas siya ng boses dito. Gusto ni Haina na subukan ni Kai na makipag-usap sa malalapit na tao, tulad ng mga katulong sa palasyo. Itinuro ni Lick kay Kai ang ilang salita na madalas niyang ginagamit sa pakikipaglandian sa mga babae, na sa tingin ni Haina ay ayos lang. Lumapit si Kai para kausapin ang 2 maid at confident na nagsalita pero medyo natakot pa rin sila kaya tumakbo na sila palayo. Medyo nabibigatan ang isang batang babae na may dalang bagay, kaya lumapit si Kai para tumulong. Nang maglaon ay tinulungan niya ang maraming iba pang mga tao sa palasyo, at na-misunderstood ng mga sundalo. Pakiramdam ni Kai ay sapat na ito dahil ayaw na niyang takutin ang lahat, kaya pumunta si Kai sa damuhan para magpahinga. Dumating ang maid at tinakpan si Kai ng kumot at binigyan siya ng tsaa. Dahil sa takot, tumakas ulit siya. Lumapit si Haina at sinabihan si Kai na subukang mag-hello, at magpasalamat sa iba. Ito ay magalang, at marahil ay may ilang mga tao na makakaunawa sa iyo. Pagkatapos noon, bumalik si Kai sa kanyang kwarto, at dumating ang katulong upang magpalit ng kumot. Nahihiyang nagpasalamat si Kai sa palaging pagtulong sa kanya. Nakaramdam ng saya ang dalaga at hindi na natakot kay Kai. Tumakbo si Kai upang salubungin si Haina at ang 3 niyang kapatid upang ibahagi ang kanyang kagalakan sa kanila. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Victor sina Haina at Kai. Nandito rin si Bruno. 1 taon na ang nakalipas, nag-aaral sina Bruno at Kai sa paaralan ng militar nang may nangyari. Nagbanta sila sa mga guro na makakakuha ng buong marka nang hindi kumukuha ng pagsusulit. Sino mang lumaban ay binugbog, ngunit natapos ang bangungot na iyon nang matuklasan si Kai na binubugbog ang isang sugatang estudyante. Isinulat ng mamamahayag na ang bagay na ito ay itinago ng mga awtoridad, at ang 2 prinsipe ay nasuspinde sa paaralan, habang ang nasugatan na estudyante ay pinatalsik at napailalim sa panggigipit ng mga awtoridad. Sinabi ni Bruno na ito ay hindi totoo, ngunit walang magagawa si Victor dahil ito ay kalayaan sa pananalita. Gusto ni Haina na marinig kay Kai ang lahat. Noong pareho silang nag-aaral sa military school, laging nakakatakot ang ekspresyon ni Kai kaya walang lumalapit sa kanya. Natuklasan niyang maraming puzzle sa katawan si Bruno, ngunit sinabi ni Bruno na nasugatan siya habang nagsasanay ng swordplay. Ngunit isang beses, si Kai ay nakatayo sa paghihintay kay Bruno ng napakatagal, kaya pumasok siya sa loob upang hanapin si Bruno, at nakita niya si Bruno na binugbog ng isang lalaking estudyante na nagngangalang Ralph. Hindi na napigilan ni Kai ang kanyang galit, kaya't pumasok siya at inatake si Ralph. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nasuspinde si Kai, at pinatalsik din si Ralph. Huminto din si Bruno sa pag-aaral dahil hindi tinanggap ng paaralan si Kai. Nagpadala ng reklamo si Victor sa mamamahayag at maghihintay ng kanilang tugon. Nakikita rin ni Haina ang isang artikulo tungkol sa isang kriminal na nakalusot sa palasyo.
Gustong puntahan ni Kai si Ralph para magtanong. Gusto ni Haina na ipangako ni Kai na anuman ang kalalabasan nito, bawal gumamit ng dahas si Kai. Sang-ayon ni Kai kay Haina. Naniwala lahat ang mga katulong kay Kai, kaya ngumiti si Kai at nagpasalamat sa kanila. Ipinaliwanag sa kanila ni Bruno na ito ang pinakamagandang ngiti ni Kai, huwag po sana kayong magkamali. Dumating sina Kai, Haina, at isang sundalo sa bahay ni Ralph. Pumayag si Ralph na kausapin si Kai at niyaya silang tatlo sa loob. Aniya, kaya niya binugbog si Bruno ay dahil may mga chismis na kayang gawin ng mga miyembro ng royal family ang anumang gusto nila. Nakita niyang laging matataas ang mga marka ni Bruno, at ang guro ay nakatuon lamang sa pagtuturo kina Bruno at Kai, ngunit pinabayaan ng ibang mga estudyante, kaya pinagselosan ni Ralph at binugbog si Bruno upang mailabas ang kanyang galit. Gustong humingi ng tawad ni Ralph, ngunit nang makipagkamay na sana si Kai para makipagpayapaan, bumunot ito ng baril at itinutok kay Kai. Lumabas din ang kanyang mga tauhan at kinokontrol ang lahat. Si Haina, Kai, at ang sundalo ay itinapon sa cellar at iginapos. Plano ni Ralph na gamitin ang tatlo para sa blackmail. Dahil pinaalis siya sa paaralan, pinaalis din siya ng kanyang pamilya. Pero nang kukunan sila ng litrato, nakikipagbiruan silang tatlo kaya sinubukan niyang takutin. Nang pinagbabantaan si Kai, nanatiling normal ang ekspresyon niya. Nang bumaling si Ralph para pagbantaan si Haina, nakawala ang galit ni Kai at naputol ang kadena. Pero naalala ni Kai ang pangako niya kay Haina, kaya tumigil siya. Lumingon si Ralph para salakayin si Kai, ngunit tinanggal ni Haina ang mga kadena at nilock siya. Dumating ang mga tauhan ni Ralph. Kiniling ni Haina sa sundalo na protektahan si Kai. Napatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang perpektong tao sa parehong kaalaman at martial arts. Mag-isa niyang tinalo ang lahat ng nasasakupan ni Ralph. Pagkatapos ay ibinigay ni Haina si Ralph sa mga sundalo. Gayunpaman, inimbitahan pa rin ni Kai si Ralph sa palasyo para maging guard, dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Ralph na ayusin ang mga bagay-bagay. Nang marinig iyon, nagpasalamat si Ralph kay Kai. Makalipas ang ilang araw, dapat na mawala ang masamang alingaw tungkol sa mga prinsipe. Hindi sinasadyang nakatagpo ni Haina si Count Rosenberg sa kalsada. Sinabi ni Rosenberg na gusto niyang makipag-chat saglit kay Haina. Tumanggi si Haina, ngunit dinala siya ni Rosenberg sa karwahe at nangakong ibabalik siya sa palasyo. Sinabi ni Rosenberg na positibong nagbago ang mga prinsipe simula nang dumating si Haina. Alam ni Haina na si Rosenberg ang taong nasa likod ng lahat. Itinanggi ni Rosenberg ang lahat at nakatutok lamang sa kriminal na nakalusot sa palasyo. Dumating na ang karwahe sa palasyo, kaya bumaba si Haina at nakita si Leonard dito. Malakas na sabi ni Rosenberg na nalaman niya kung sino talaga si Haina. Narinig niyang tinuturuan ni Haina ang mga bata sa isang simbahan bago pumunta sa palasyo. Nanatiling kalmado si Haina at sinabihan si Leonard na sumama sa kanya sa loob. Na-curious si Leonard at gustong malaman pa ang nakaraan ni Haina, kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Haina na matagal na ang nakalipas, siya ay isang voluntaryong tagapagturo. Ang mga bata doon ay nagpasalamat sa kanya ng pagkain para sa bawat araw na trabaho. Ibinigay ni Leonard kay Haina ang takdang aralin na ginawa niya. Nang makitang hindi na kinasusuklaman ni Leonard ang pag-aaral, natuwa si Haina dahil nag-mature na siya. Pinuntahan ni Haina si Bruno at natagpuan itong nagtuturo sa ilang mga bata. Gusto pang makilala ng mga bata si Bruno, tulad ng ginagawa niya at kung may girlfriend ba siya o wala. Ayaw ibunyag ni Bruno ang kanyang pribadong buhay, na ikinadismaya ng mga bata. Sinabi ni Haina na kung hindi mo kayang pangunahan ang napakaraming bata na ito, paano ka umaasa na mamuno sa milyon-milyong sakop bilang isang hari? Tinanggap ni Bruno ang payo ni Haina, kaya nagbukas siya sa mga bata. Sunod na pinuntahan ni Haina si Kai. Sinabi ni Kai na gusto niyang bumalik sa paaralan ng militar, ngunit hindi naglakas loob na sabihin sa kanyang ama dahil alam niyang hindi niya tatanggapin. Pinayuhan ni Haina si Kai na kumbonsihin ng sarili si Victor sa halip na magtanong sa iba. Dahil ito ang dapat na kailangan niyang tapang kung gusto niyang maging hari. Pagkatapos ay pumunta si Haina sa cafe upang makita si Licht. Napagtanto niya na, salamat sa gawain ito, nagkaroon si Licht ng mas mahusay na pag-unawa sa sitwasyong panlipunan. Gusto ni Haina na magpatuloy siya sa landas na pinaniniwalaan niya. Parang nagpapalam si Haina. Kinaumagahan, nagtipon ang apat na magkapatid para pag-usapan ang nakaraan ni Haina. Base sa narinig ni Leonard kay Rosenberg ay wala pa silang masyadong alam kaya napagdesisyonan nilang pumasok sa kwarto ni Haina. Sa sandaling ito, dumating si Haina at inanyayahan sila sa kanyang silid.
Nagulat sila nang napakagulo ng kwarto ni Haina. Nang malaman nila ang dahilan kung bakit hindi nakapaglinis ng kwarto si Haina ay dahil abala ito sa paghahanda ng lecture para sa kanila. Nagpasya silang tulungan si Haina sa paglilinis ng silid. May plano si Bruno para sa pinakamahusay na paglilinis. Nais ni Haina na huwag nilang hawakan ang kanyang pribadong kahon habang naglilinis sila. Naisip nila na ito ay isang bagay na naglalaman ng mga sekreto ni Haina. Hiniling ni Leonard kay Haina na kamutin ang likod niya, para magkaroon ng pagkakataon si Lick na buksan ito. Ngunit bago pa ito mahawakan ni Lick, napansin ni Haina ang kanyang mga kilos. Hiniling ni Leonard kay Haina na kumuha ng cake, ngunit gusto ni Haina na pabayaan siya ng mga ito para magtrabaho. Si Leonard ay palihim na binuksan ang kahon, hindi pinansin si Haina. Nasa loob ang mga bagay na ibinigay nila at ng mga estudyante sa simbahan kay Haina. Mahal ng mga bata si Haina at gusto nilang maging katulad niya. Sinabi ni Haina na ang lahat ng mga estudyante ay mahalaga sa kanya, kabilang ang mga prinsipe. Para parusahan sila sa pagiging mausisa, bibigyan sila ni Haina ng mas maraming takdang aralin. Nagpatuloy sila sa paglilinis ng kwarto ni Haina hanggang sa gabi. Natuklasan nila na mayroon pa ring pahayagan si Haina tungkol sa isang kriminal na nakalusot sa palasyo. Inakala ng mga prinsipe na ito ay pekeng balita dahil hindi makakapagtago ang mga kriminal sa lugar na maraming gwardya. Sinabi ni Haina na hindi magandang ipagpalagay kung ano ang totoo nang hindi kinukumpirma ito para sa iyong sarili. Halimbawa, paano kung siya iyon? Nagtawanan ang mga prinsipe dahil sigurado silang hindi kriminal si Haina. Kinabukasan, hiniling ni Haina sa kanila na siyasatin ang katotohanan ng pahayag na ito. Sinabi niya sa mga prinsipe na kung makarinig kayo ng mga alingaw ng isang kriminal sa loob ng palasyo, tatawanan ba ninyo ito? Maaaring tina-target nila ang kahalili sa trono. Kung ikaw ay magiging hari, ang isang pagkakamali sa paghatol ay maaaring mawala sa iyo ang buong bansa. Nais ni Haina na i-verify nila ang katotohanan ng bagay at gumawa ng hatol para sa kanilang sarili bilang mga kandidato para sa trono. Ito ang aralin ngayon. Gustong hanapin ni Kai ang taong sumulat ng pahayagang ito, ngunit hindi nakasulat sa dyaryo ang pangalan ng may akda. Ngunit kilala niya ang taong nag-edit ng artikulo, kaya pupuntahan niya ang taong iyon. Gayunpaman, ang manunulat na iyon ay nagbitiw pagkatapos isulat ang artikulong iyon. Hinanap ng 4 na magkapatid ang lalaking iyon, ngunit walang nakitang impormasyon. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Lick at sinabing nag-imbestiga siya, na binago ng lalaki ang kanyang pangalan at lumitaw ng ilang beses sa City Hall. Pumunta sila sa City Hall at naabutan ang lalaki habang papaalis na ito. Pinagbantaan siya ng mga ito, dahilan para matarante siya. Inamin ng lalaki na binayaran siya ng isang misteryosong lalaki para isulat ang artikulong ito. Hiniling sa kanya ng misteryosong lalaki na magsulat ng isang artikulo tungkol sa mga kaganapan bago umakyat sa trono si Haring Victor, at ang kriminal ay nagtatago ngayon sa palasyo. Pagkatapos ay pumasok sila sa mga archive ng palasyo, at nakakita ng mga talaan ng mga kaganapan bago umakyat sa trono si Haring Victor. Hinanap nila ang listahan ng kriminal noong panahong iyon at nakita ang pangalan ni Haina. Inaresto si Haina sa mga kasong kidnapping at pagpatay kay Victor. Naupo silang magkasama upang mag-usap, at napagpasyahan na si Haina ay talagang isang kriminal dahil tiyak na hindi sila haharap sa anumang panganib kung ang kriminal ay si Haina. Agad nilang hinanap si Haina, ngunit hindi nila ito nakita. Kaya pinuntahan nila si Victor. Sinabi ni Victor na dati ay pumuslit siya sa palasyo para pagmasdan ang buhay ng mga tao. Isang beses siya ay nasa labas, ang kanyang relo ay ninakaw. Hinahabol ni Victor ang magnanakaw nang makasalubong niya si Haina. Sinabihan ni Haina ang 2 bata na ibalik ang relo kay Victor. Gusto niyang umuwi si Victor, ngunit sinundan ni Victor si Haina kung nasaan ang mga ulila. Responsable si Haina sa pamumuno sa grupong ito at mahigpit na pagbabawal sa kanila na gumawa ng mga krimen. Nakita ni Haina na nagugutom si Victor kaya binigyan niya ito ng mansanas pero kumagat lang ito sa kaibinigay sa malapit na babae. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumakas si Victor mula sa palasyo upang tulungan si Haina. Ipinakita niya kay Haina kung paano kumita ng pera para mapangalagaan ang mga bata. Sa pagsaksi sa katotohanan ito, ipinangako ni Victor sa kanyang sarili na babaguhin niya ang bansang ito kapag naging hari na siya. Si Haina ay unti-unting naging ang tanging kaibigan ni Victor at ang tanging tao na maaari niyang pagkwentuhan. Malapit na ang Harvest Festival, kaya ibinigay ni Victor kay Haina ang kanyang gintong relo, para magkaroon si Haina ng pera para mapangalagaan ang mga bata.
Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ng mga gwardya na wala na si Victor at inakala nila na siya ay kinidnap, kaya hinanap siya ng hukbo. Natuklasan sina Haina at Victor at hinabol ng mga sundalo. Nahulog ang relo ni Victor mula kay Haina, dahilan upang isipin ng mga sundalo na kinidnap ni Haina si Victor. Bumunot sila ng mga baril at binaril si Haina, ngunit tumayo si Victor upang takpan si Haina, na nasugatan siya. Ayaw umako ng responsibilidad ng mga sundalo, kaya sinisi nila si Haina sa pagpatay kay Victor. Nagalit si Haina at inatake sila, ngunit sinabihan siya ni Victor na huminto. Pagkatapos ay inaresto at ikinulong si Haina. Habang nasa kulungan, palaging ipinagdarasal ni Haina si Victor. Matapos gumaling si Victor sa kanyang mga sugat, pinuntahan niya si Haina. Ipinaliwanag niya ang lahat sa hari, kaya pinatawad si Haina. Makalipas ang 1 taon, naging hari si Victor at nagtayo ng simbahan, para makapagturo si Haina sa mga bata. Mula sa isang illiterate na ulila, si Haina ay naging respetadong tutor na siya ngayon. Nagpasya sina Victor at Haina na huwag ipahayag ito para maiwasan ang kontrobersya. Kung ipahayag ang katotohanan, pagkatapos ay aalis si Haina sa palasyo. Bukas na ang huling aralin ng mga prinsipe at ang huling araw ni Haina na magtuturo dito. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang 4 na prinsipe. Kinaumagahan, pinuntahan nila si Haina. Narinig ni Haina na sinabi ng 4 na sinabihan sila ni Victor tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit gusto ni Haina na mag-isip sila tulad ng mga hari at huwag pansinin ang mga emosyonal na issue. Kung may pumasok na kriminal sa palasyo, ano ang gagawin nila? Matapat na sumagot si Lick na itataboy niya ang kriminal. Ang orihinal na layunin ni Haina ay pumunta dito upang sanayin sila na maging mga hari, at ang isang hari ay hindi maaaring gumawa ng mga desisyon na may labis na emosyon. Nagkomento siya na si Leonard ay isang mahina. Gayunpaman, siya ay napakatalino upang malaman ito sa kanyang sarili. Siya ay may lakas upang makita ang kanyang sariling mga kahinaan at talunin ang mga ito. Bukod dito, nagtataglay siya ng mas makapangyarihang imahinasyon kaysa sa iba. Kung siya ay magiging hari, may iligtas niya ang kaharian mula sa panganib sa pamamagitan ng kanyang lakas at imahinasyon. Sunod naman ay si Lick, playboy daw siya, pero napakaseryoso niya. Siya ay mapagpakumbaba, pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat, at kayang makinig sa kanilang mga kwento. Kung siya ay magiging hari, lilikha siya ng isang mabait na kaharian na aabot sa sinuman ng walang diskriminasyon. Pagkatapos, nariyan si Bruno, siya ay may mataas na kaalaman, hindi kailanman nagpaboya sa kanyang pagsisikap na mag-aral, makapagbigay ng kaalaman sa iba, at may kakayahang humatol at gumawa ng mabuting desisyon. Kung siya ay magiging hari, maaari niyang pamunuan ang kaharian na ito ng tama. Sa wakas, nandyan na si Kai, may puso siyang walang pag-iimbot at lakas na malampasan ang kahirapan. Kung siya ay magiging hari, mapoprotektahan niya ang kapayapaan para sa lahat ng tao. Ngayon ay tapos na ang huling aralin. Nang hapon na iyon, opisyal na umalis si Haina sa palasyo. Kinagabihan, pinuntahan ni Victor ang 4 na bata at nakitang masaya silang lahat, at sinabing darating ang bagong tutor na pinili ni Count Rosenberg. Umaasa lang si Victor na magkakasundo ang 4 na bata sa kanilang bagong tutor, pero wala silang tinatanggap maliban kay Haina. Dahil wala pang desisyong guro ang konseho, nais ng 4 na prinsipe na magbigay ng kanilang opinyon sa konseho upang patunayan na si Haina ang perpektong tao para sa tungkuling ito. Dahil ang royal tutor ang dapat na magbigay ng payo upang matulungan ang mga prinsipe na umunlad hanggang sa punto kung saan sila ay pwede na sa trono. Ang mga prinsipe ay naglalayo na patunayan kung gaano na sila kamature upang kumbonsihin ang konseho. Magkasama silang naghahanda ng presentasyon para kumbonsihin ang konseho. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Victor sa pagsisikap ng kanyang mga anak. Bumalik na si Haina sa simbahan, at dumating si Victor upang batiin si Haina upang ipaalam sa kanya na magkakaroon ng pagpupulong para pumili ng bagong tutor ngayong hapon, at may binabalak ang 4 na prinsipe. Kung gusto mo, pwedeng pumunta si Haina at tingnan. Sa pulong na ito, nagrekomenda si Rosenberg ng isang tutor na tila nasisiyahan ang konseho. Ngunit dumating ang 4 na prinsipe at tumutol. Nais ng 4 na prinsipe na bumalik si Haina bilang royal tutor. Ngunit inilantad ni Rosenberg ang nakaraan ni Haina sa harap ng lahat, na nagsasabing si Haina ay isang kriminal at walang anumang mga kwalifikasyon sa edukasyon. Ngunit ang mga prinsipe ay nakipagtalo na ang lahat ay nagkamali sa nakaraan. Sa ngayon, iniisip nila ang kanilang sarili bilang mga magiging hari at hindi bilang mga bata. Ayaw nilang gumawa ng maling desisyon na makakaapekto sa bansa.
Ginagamit nila ang huling aral na itinuro ni Haina upang ipahayag ang layunin na nais nilang makamit kapag sila ay naging hari. Salamat kay Haina, napagtanto nila ang mga mahahalagang bagay na iyon. Ang kanilang pananalita ay pinuri ng Crown Prince na si Ines. Masyadong emosyonal si Haina. Paglabas ng bulwagan, nakasalubong muli ni Victor sina Ines at Rosenberg. Nagulat si Ines na malaki ang pag-unlad ng kanyang mga nakababatang kapatid. Oras na ng botohan, kaya bumalik si Victor sa bulwagan. Mahigpit na ipinagbawal ni Ines si Rosenberg na makialam sa bagay na ito dahil gusto niyang makipagkompetensya ng patas sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kinabukasan, dumating ang royal tutor, at tuwang-tuwa ang apat na prinsipe sa pagbabalik ni Haina.